Si Nieves Fernandez ay isang Pilipinong pinunong gerilya sa Tacloban City noong ikalawang digmaang pandaigdig. Bago ang digmaan, nagtrabaho si Fernandez bilang isang guro sa paaralan. Nang magsimulang sakupin ng Imperial Japanese ang mga isla ng Pilipinas, kabilang ang kanyang bayan sa Tacloban. Nag-organisa si Fernandez ng isang kilusang paglaban na may bilang na humigit kumulang 110 mandirigma. Pagkatapos ay naglunsad siya ng isang hindi kinaugalian na digmaan laban sa mga Hapones sa buong kanilang pananakop. Si Fernandez ay naging isa sa mga pinakakilalang babaeng pinunong gerilya noong panahon ng digmaan. Ang kanyang mga pakikidigma ay maaalala sa pamamagitan ng mga pahayagan, akademikong literatura, at mga gawa ng sining. Simula noong 1930s, ang imperyo ng Japan, na pinalakas ng puwersa ng militar at ekonomiya nito, ay nagsimulang palawakin ang teritoryo nito sa Asya. Na inilagay ito sa iba't ibang bansa sa kanluran at Asya, lalo na ang Estados Unidos ng Amerika na may malalaking kolonya sa kontinente. Lumala ito sa pambobomba sa Pearl Harbor noong 1941, na nag-trigger ng pagsisimula ng Digmaang Pasipiko, isang teatro ng mas malaking labanan na naging kilala bilang World War II. Ang Pilipinas noong panahong iyon ay pinamamahalaan ng Estados Unidos at ang namumuong Commonwealth Government of the Philippines. Dahil sa mahinang militar, estratehiya, at pagtutok sa teatro ng digmaan sa Europa. Mabilis na nakontrol ng mga Hapones ang maraming bahagi ng bansa kahit na may mahigpit na pagtutol mula sa mga Amerikano at Pilipino. Isa sa mga lugar na kinuha ay ang Tacloban kung saan nakatira si Nieves Fernandez. Bago ang digmaan, nagtrabaho si Fernandez bilang isang guro sa paaralan at bilang isang negosyante. Kaunti pa ang nalalaman tungkol sa kanyang maagang buhay maliban sa isinilang sa isang lugar noong mga 1906, marahil ay may lahing waray. Ang kanyang pangalan na, Nieves, ay isang Espanyol na salita para sa snow, at siya ay kilala sa pagiging mas maputi kaysa sa karamihan ng katutubong babae. Madalas siyang tinutukoy ng kanyang mga estudyante bilang Miss Fernandez, isang pangalan na patuloy niyang ginagamit kahit pagkatapos ng digmaan. Sa panahon ng pananakop ng mga Hapones, maraming tao na naninirahan sa lugar at sa mga nakapalibot na munisipalidad ng Leyte ang minamaltrato ng mga Hapones. Kabilang ang pagnanakaw at panggagahasa. Sa kanyang sariling mga salita, sinabi niya, kinuha nila ang lahat ng gusto nila. Isa si Fernandez sa maraming lumaban sa pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. Nakayapak at halos nakasuot ng sutana, nagsimula siyang mag-recruit ng mga katutubong lalaki na may bilang na 110. Ang kanyang grupo sa una ay mayroon lamang 3 Amerikanong rifle, karamihan ay umaasa sa mga gawang bahay na granada, pampasabog, bolo knives, at single-shot pipe shotgun na nagpapaputok ng mga pako. Nang maglaon, nakakuha sila ng mga armas ng Hapon at mas maraming baril ng Amerikano. Ang timog ng Tacloban ay naging lugar kung saan isinagawa ni Fernandez at ng kanyang mga gerilya ang kanilang digmaan. Nakuha niya ang pangalang Captain Fernandez at The Silent Killer dahil sa kanyang mga natatanging paraan ng pakikidigma. Masigla niyang sinanay ang kanyang mga tauhan sa paggawa ng mga armas at pagsasagawan ng mga pananambang. Siya mismo ay may kaalaman sa paggamit ng bolo sa panahon ng stealth, kahit na ipinakita ito sa mga Amerikano na nakakilala sa kanya. Ang kanyang mga aksyon ay malaking sagabal sa mga Hapon, na pinatay ang 200 sa kanilang mga tauhan, at pinilit silang maglagay ng bounty na ₱10,000 para sa kanyang ulo. 3 beses siyang nasugatan, na may galos sa kanyang noo. Sa wakas ay napalaya ang Pilipinas mula sa pananakop ng mga Hapones noong 1945. Hindi batid kung ano ang nangyari kay Nieves Fernandez sa mga sumunod na taon, bagamat sinasabing siya ay nanirahan hanggang 79 sa Tacloban kasama ang kanyang mga anak at apo.